Good day, this is Jomar Adaya from 12 ABMA and I'm here to present to you the accounting cycle for merchandising business. So first, let's start with journal entries. Journal entries includes general journal, sales journal, cash receipts journal, purchase journal, and cash disbursement journal. So sa video po na to, ang journal entries will be treated as given. So, let's start. Sa general journal po, meron tayong cash as debit, Aguila Capital as credit. This is to record initial investment of Aguila. And second, transportation equipment as debit and cash as credit. This is to record purchase of vehicle for cash. So, dalawa lang po ang general journal. Sa sales journal naman po, meron tayong accounts receivable debit na nagkokos sa 45,255. Sa sales credit, meron tayong 45,255. Sa cash receipts journal naman po, meron tayong apat na accounts. Una, cash debit na nag-a-amount na 53,719. Sales credit na nag-a-amount to 38,307. Accounts receivable credit na nagkokos na 16,822 and sales discount debit na 1,410. Para naman sa purchase journal, meron kang 2 accounts. Merong purchases debit na nag-a-amount to 459,750 and accounts payable credit na nag-a-amount to 459,750 as well. Sa cash disbursement journal naman, meron tayong 7 accounts. Una, cash credit na nag-a-amount na 254,290. Sa accounts payable debit naman, nag-a-amount na nag-iisa lang, nag-a-amount na 228,560. Sa sales expense naman debit na nag-a-amount na 14,000. Supplies expense debit na nag-a-amount na 5,490. Advertising expense debit na nagkokos na 4,800. Rental expense debit na nagkokos na 10,000. And lastly, para sa cash disbursement journal, meron kang purchase discount credit na nag-amount na 8,560. So that would be the given that will be used in this video. So let's start this video. So after journal entries, let's post T accounts. So let's start making T accounts. Sa paggagawa ng T accounts, wala namang naturo sa amin kung paano or kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga paggawa nito. Pero I would like to do it as asset, liability, owner's equity, revenue, and expenses sa ganong pagkakasunod-sunod. So let's start with asset. So ngayon, natapos na ako sa assets, tayo naman ay sa liability. Ngayon, sa nag-iisang accounts payable, tayo naman ay sa owner's equity. Sorry, meron nga palang fuel payable. So, hindi lang siya isa. So ngayon, tapos na tayo sa owner's equity, tayo naman ay sa revenue. Ngayon, tapos na tayo sa revenue, tayo naman ay sa inventory. Ngayon, tapos na tayo sa inventory, tayo naman dumako sa expenses. Ngayon, tapos na tayo sa key accounts, tayo naman ay dumako sa ating worksheet upang gumawa ng unadjusted trial balance. And to start the unadjusted trial balance, ililista muna natin ngayon lahat ng accounts na mapupunta sa balance sheet at lahat ng accounts na mapupunta sa income statement. Ngayong nasulat na natin ang lahat ng accounts, tayo naman ay gumawa ng adjusted trial balance. So, ayun muna ang nasa ating unadjusted trial balance. And then, so bago tayo lumipat sa ating adjustments, kailangan muna nating i-balance ang ating unadjusted trial balance. So sa total po ng ating debit sa unadjusted trial balance, meron tayong 823,312. Para naman sa credit, meron din po tayong 823,312. Ibig sabihin po, siya po ay nag-balance. Ngayon,
ida-double rule naman po natin siya. Yan. Ngayon, tapos na tayo sa unadjusted trial balance, tayo naman po ay lumipat sa adjustments. So, para sa mga nangyaring adjustments, tayo naman ngayon ay gagawa ng adjustment entries. So, ang adjustment entries ay ginagawa kadalasan sa general journal, pero dahil wala akong nakaprepare na ganon, tayo na lang ay gagawin sa likod ng ating T accounts. So, ang unang adjustment na naganap ay yung depreciation ng ating transportation vehicle na nag-a-amount na 150,000. Ngayon, meron daw na nabawas or accumulated depreciation as times goes by. Meron po tayong depreciation na nagaganap. So, ito po ay nakakahalaga ng 1,250. So, gagawa lang tayo ng journal dito. Simpleng journal lang. So, ang unang-una dito ay yung depreciation ng vehicle. So, tumaas po dito ang iyong expenses naturally, which is the depreciation expense. Which na nagkakahalaga na 1,250. So, para po yan sa debit. And para naman po sa credit, dahil nga tumaas ang iyong expense, ibig sabihin bumaba ang iyong equipment. Na ibig sabihin, meron po tayong contra asset na tinatawag na accumulated depreciation. So, ang accumulated depreciation po ay nakakahalaga din ng 1,250. So, para naman sa explanation, to record the depreciation of the vehicle. The vehicle. So, ayan po. Para naman sa date, wait lang, di ko pala nasunod yung date muna. Para ito daw ang date na to, nangyayari is January 31. So, sa pangalawa po nating adjustment ay yung pagkakaroon po natin ng prepaid expenses. So, dahil may prepaid expense ka, ibig sabihin, mababawasan nito over time. So, dahil nga January nagbayad ang Aguila Merchandise Company, pero ang binayaran nila is nakakahalaga ng 10,000, ibig sabihin, ay hanggang February, dahil nakasaad dito, na the entire amount was charged to rental expense, which is not the proper because one half of the said payment is considered as an advance payment of rental. Ibig sabihin po, 5,000 lang po per month ang bayaran doon. Pero dahil nga ang Aguila ay nagbayad ng 10,000, ito ay mula sa January hanggang February. So, tayo po ang mag-adjust ngayon. Bakit po? Dahil nagkaroon ka ngayon ng prepaid expense, and ang prepaid expense ay an asset na nakakahalaga ng 5,000. And dahil nga yung nakalista mo na dati na rental expense na 10,000, mababawasan ngayon ng 5,000, sorry. Rental expense 5,000 sa credit. So, para naman sa date, meron kang January 31. Same lang. And sa description, meron kang to record the adjustment on repaid rental. And lastly, meron tayong adjusting tungkol sa fuel expenses. So, meron daw po tayong ginamit na fuel. So, ayun na po ang lahat ng ating adjustments. Ngayon, sulat naman po natin ito sa adjustments sa ating worksheet. Ngayon, tapos na po tayo sa adjustment, pwede na din po natin siyang i-plus and then i-balance. Yan. Ngayon, tapos
na po tayo sa adjusting entries and adjustments. Tayo naman po ay lumipat sa ating adjusted trial balance. Dito naman po, i-involve lang po nito is i-plus lang po ang mga nasa unadjusted trial balance sa adjustments, sa mga naganap na adjustments. So, ibig sabihin po, ito na po yung naka-adjust na trial balance. So, ngayon na i-plus and minus ko na ang mga nasa unadjusted trial balance sa adjustments. Ngayon, sa adjustment po natin, merong ibang nabago. Tulad po ng rental expense na dating 10,000, ngayon 5,000 na lang sa debit. And that's it. Ayun lang po ang nabago dito. So dahil po ngayon tapos na tayo sa unadjusted trial balance, kailangan na po natin ngayon i-total and then find out kung nag-balance ba siya. So, parehas po silang 800,026,742. Same with credit and debit. So, nag-balance po siya. I-double rule na po natin. Ngayon naman po ay dumako tayo sa income statement. So tayo naman po ay sumulong sa income statement. Ito po ay ang pagkuha ng lahat ng income or revenue and expenses. So dahil po nasa income statement na tayo, kailangan na po natin ilagay dito ang ating ending inventory. So dahil nga po periodic system ang ginagamit sa pag-inventory ng Aguila Company, doon mismo sa warehouse ng Aguila Company, binilang itong ending account na nagkakahalaga ng, para sa credit, 438,700. So ayun po ang halaga ng ending inventory ng Aguila Company. Ngayon, tapos na po tayo sa income statement. Ngayon, pagpa-plus-plusin na lang po natin sila dito. So, yes. Ito na po ang ating net income. Ang 36,942. Ngayon, tapos na tayo sa income statement. Tayo naman po ay dumako sa ating balance sheet. Ngayon po, di po kasi magbabalance ang ating balance sheet sa income statement kung hindi po natin ilalagay ang total inventory natin sa ating debit. Dahil naglagay po tayo sa income statement ng merchandising ending inventory, ilalagay naman po natin ang beginning inventory sa balance sheet debit. So ngayon, nakalista na po lahat ang balance sheet. Ipagpa-plus na po natin ulit sila katapat nitong income statement. Sa total ng income statement. So sa debit, meron tayong 771,562. Para naman sa credit, meron tayong 734,620. And then, pagka pinag-minus mo po sila, lalabas po ang 36,940. Kumain ka na? Opo. Ay, wala mo. Kakain ka na ako. So, ang total po nila is 771,562. Time to double roll silang dalawa. So, nagpantay po silang lahat, balance sheet, income statement, adjusted trial balance, adjustments, and unadjusted trial balance. Ngayon, tayo naman po ay lumipat sa ating income statement or comprehensive income statement. So, para po makuha natin ang ating income statement or para sa income statement, so para po makuha natin ang net income sa income statement, kailangan muna po natin ang cost of goods sold. So, ang pagkuha po niyan is first, lilista mo ang merchandising.
or to be specific, in merchandise inventory beginning. Na nagkakahalaga ng wala. Para naman po sa purchases, i-add mo lang po yan. Na meron po tayo na 459,750. And then, kung in-add mo po ang purchases, i-minus mo ngayon po ang purchase discount. Ang purchase discount natin ay nagkakahalaga ng 8,560. So, i-minus lang po. Kaya huwag kakalimutan na lalagyan ng guhit. And then, meron na po tayong, ang total niyan is goods available for sale. Ibig sabihin po, ito pa po yung natitira sa ating purchases or goods. Goods na pwede pa nating mabenta. So, nagkakahalaga po siya ng 451,190 pesos. Huwag makakalimutan yung peso lagi. Kada may addition or subtraction. So, kung nakuha mo na po yung goods available for sale, ma-minus mo na ngayon po ang merchandising inventory ending. Yan. Ang merchandise inventory ending po natin. Opo. So, ang merchandise inventory ending po natin is 438,700. And then, pagkatapos mo siyang i-minus, meron ka na pong COGS. Or as I would like to call it, cost of goods sold. Na nagkakahalaga po ng 12,490 pesos. Double rule niyan. So, nakuha mo na po ang cost of goods sold. Tayo naman ay dumako sa income statement or comprehensive. Nakalimutan ko eh. Basta comprehensive. So, to be fair, susulat mo po ang una, Aguila Company. Or Aguila Merchandising. Sorry. And then, income statement. Or statement of comprehensive income, I think. And then, for the month ended, January 30, 2016. So, uunahin mo po ay ang gross sales or yung kabuoang kita. Tinatawag din pong gross sales sa service company ay ang tawag nila is revenue. Tama yun. Ngayon, ang gross sales po natin ay nakakahalaga po ng 83,562. Nakakalimutan ng peso. And then, pag nakuha mo po yung gross sale, i-minus mo po ngayon ang sales discount. Na nakakahalaga ng 1,410. Kakalimutan ng linya. Ngayon, pag na-minus mo na po sila, makukuha mo na po ang iyong net sales na nakakahalaga ng 82,152 pesos. Nakalimutan lagi. Ngayon, dahil po nakuha na natin ang net sales or yung kabuang kita minus yung discount, i-minus na po natin ngayon ang cost of goods sold. Na nakakahalaga ng 12,490. Nakalimutan ng linya. Ngayon, pagkatapos mo silang i-less, makukuha nyo na po ang gross profit. Which is yung, di ko alam ang tawag sa Tagalog. Basta, kita na wala na yung discount and puhunan. Tubo. Ayun po yung tawag sana. Na nakakalaga ng 69,662 pesos. Ngayon, nakuha mo na yung gross profit. Ililista na po natin ngayon dito ang lahat ng expenses. Marami-rami po yan. So, less expenses. Salaries expense, una-una, na nakakahalaga ng, magkakalimutan ng peso, 14,000 lang po. Then, supplies expense, na nakakahalaga ng 5,490 pesos. Advertising expense, na 4,800. And rental expense, na 5,000, and depreciation expense na 1,250, and last, fuel expense na 2,180 pesos. So ngayon,
mula sa gross profit mo na 69,662, i-minus mo ngayon ang lahat ng expenses and then lalabas po niyan is net income na nagkakahalaga na 942 pesos. And then pag nakuha mo na po yan, make sure na i-double roll. So, nakuha na po natin ang income statement. Ang last step po natin sa accounting process na to is to close the entries, to prepare for the next period of accounting. So, sa pagko-close po ng ating entries, ginagawa po ito sa general journal. And again, wala po akong nakaprepare na general journal. So, gagawin na lang po natin siya sa typewriting. So, unang-una po natin is revenue accounts. Ito po yung sales discount. Actually, dalawa lang po sila. So, sales, gagawin po natin po na pala yung date. Date, araw na ginagawa to, 2016, January 31 po po. So, sales, unang-una, debit. Dahil ang normal debit po nito, normal balance po nito ay credit. Dahil i-close po natin siya, gagawin po natin siyang debit. So, debit na 83,562. And then, sales discount. Dahil ang normal balance po niya is debit, gagawin po natin siyang credit. 1,410. And since di po siya balance, kailangan po natin ng income summary. This is to close the account. Ito po ang account na itong income summary. So, ang nare-remain pa po sa kabila, which is pag pinag-plus mo to, kailangan po ng number na pag pinag-plus mo to, after pinag-plus mo yung sales discount, lalabas po yung kabuuan ng sales, which is 83,562. So, ang minus mo lang po yan, and ang lalabas po niyan is 82,152. Tapos sa description naman po, to close revenue accounts. So, ayun na po para sa revenue entries. Para naman po sa expense, sa expense po, expense account, unang-unahin na po natin is yung income summary na nagtototal po. So, pag pinag-total mo po kasi yung expense, naturally, ayun na po yung mismong income summary, which is to close the account. Pero since meron tayong purchase discount, ipagpa-plus mo pa po yung purchase discount sa kabuuan ng income summary para mabuo yung sa expense, which is, ibig sabihin, babawasan po natin ng konti yung income summary, sakto, para pag pinag-plus yung purchase discount, sakto po yung total ng expense. So, sa income summary, debit, meron kang 483,910, and purchase discount, debit again, na 8,560. So, pag pinag-plus po itong purchase discount and income summary, lalabas po dyan ang total ng lahat ng ating expense. Expense and purchases, sorry. So, purchases. Sa purchases, meron po tayong 459,750. Salaries expense na 14,000 po. 14,000. Supplies expense na 5,490, and advertising expense expense na 4,800, and then rental expense 5,000, depreciation expense na 1,250, and lastly fuel expense 2,180. So, pag pinag-plus-plus po yung expense, lalabas po ang total niyan and ang total po ng income summary and purchase discount, which is, magbabalance po sila. Pag nagbalance sila, both zero na po sila nun. Para naman po sa explanation, to close expense accounts. So, ano lang po yan. Para naman po sa next natin is yung merchandise inventory ending. So, yung kanina po is purchase kasabay yung expense. Ito naman po ay inventory ending. So, date 31, and then merchandise inventory ending. End. So, sa merchandise inventory ending po, meron tayong 438,700. And para naman ma-close ito, meron tayong income and expense summary sa credit upang ma-close po itong account na to. 483,700.
So, para naman po sa expense, to set up merchandise, inventory, ending. So, di na po kasya, no? May isa pa po tayong account na i-close. Dito na lang po sa likod yan. Which is, yung last natin is Aguila Capital or yung owner's equity. So, income summary. Sa debit, since hindi. Sorry. This is not exactly income summary. So, income summary sa debit dahil ibabalance na natin yung income summary natin sa capital account. So, income summary sa debit na nakakahalaga ng 36,942 and Aguila Capital 36,942. This is to close the balance of income summary. But this is not only to close the balance of income summary. Parang dadalhin po natin yung income summary sa capital, sa Aguila Capital. So this is actually to close balance of income summary to capital account. So ayun na po. Dahil nagawa na natin ng closing entries, lilipat na po tayo ngayon ulit sa ledgers upang i-close ang ating mga T accounts. So, i-close na po natin ang mga accounts na nasa T accounts upang matapos na ang ating account cycle. Ngayong tapos na po ang ating closings on ledgers, tapos na po ang ating account cycle. Again, this is Jomar from 12 ABMA and thank you for watching this video.